pinagsasamantalahan. Hanggang ngayon ng karamihan dila na dayuhan maging mga kababayan. Marami ng pagkakataon, tunay na pagbabago isinulong. Sa huli, bigo mahigpit na hukbong, kapit ng makapangyarihang lulong. Bawat pag-asa, sunod sa gatong. Hanggang ganito na lang ba tayo? Mang sunod lang sa uso, patuloy na naloloko, walang abas sino. Paggogobyerno at politika, payak walang sistema. Taya sa tao, hindi sa programa. Pangalan ng pera, sapat na. Kaya't lagi sa dulo, lahat tayo nga pagkasikap at pera, walang magawa. Pag-isip sa umaga, takbo kaya isip niya, walang plano, tanungin mo bokya. Bumas lang, katak at panukalang walang kwenta. Yun ang benta, dahil nasabi nila masa. Magising na sana tayo, ikaw at ako. Huwag nang magturuan at magsisihan, sa dulo tayo, tayo pa rin naman. Mas maganda ang mayaman sa bansa na mayaman. Unti-unti tulungan magbayanihan, hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Hanggang ganito na lang ba tayo? Mang sunod lang sa uso, patuloy na naloloko, walang abas sino. Paggogobyerno at politika, payak walang sistema. Taya sa tao, hindi sa programa. Pangalan at pera, sapat na. Kaya't lagi sa dulo, lahat tayo nga. Pagising sa umaga, takbo kaya isip niya. Walang plano, tanungin mo bokya. Udot silang kanta, panukalang walang kwenta. Yun ang benta, dahil nga sabi nila masa. Hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Magising na tayo mga kababayan. Ikaw at ako, huwag nang magturuan at magsisihan. Sa dulo, tayo-tayo pa rin naman. Mas maganda ang mayaman sa bansa na mayaman. Unti-unti, tulungan at magbayanihan. Hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Hello, magandang gabi sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon kung saan mang sulok kayo ng mundo. Ako na naman po si Maureen Rose Mejia Villar, the political labandera, at you're joining me tonight sa isa na namang episode ng The Levelers, The Level Up. Ito po ako ngayon, Tuesday night. At before po tayo mag-start, greetings na lang po sa mga nagjo-join at nagwa-watch ngayon sa atin. At sana po maayos po yung panahon nyo kung saan man kayo, nasan kayo ngayon. At simulan na lang po natin diretso yung topic. Ang topic po natin ngayong gabi ay ano yung nangyari kahapon. Yesterday po, Lunes, September, ano ba ngayon? September 8, birthday po ni Mama Mary hapon. Sa mga Marian devotees, alam nito.
alam to, tsaka sa mga Katoliko, birthday po kahapon ni Mama Mary. At yun po kahapon, ako po, personal na nanood po ako noong nagsimula po yung araw ko kahapon na nanood nung Senate hearing, Blue Ribbons, ikalawang Senate Blue Ribbon na committee hearing kahapon ng umaga. At yun na nga, kayo po sumusubaybay po sa mga usapin ng flood control din. At habang po nag-interpolate na po doon sa Senate, sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado at nagsasalita po yung mga senador, yung mga resource persons, meron pong sumingit ng balita, meron po kaibigan na nandun din po kahapon sa Senado, may pinadala po na isang video clip. At ipapapanood ko sa inyo yung pinadala sa akin na video clip na yon, kung saan nabaling po ang atensyon ko yesterday from following yung Blue Ribbon Committee sa itong nangyari kahapon sa Senado. How many votes did you get, SP? Sir, 15 daw po. As I know, 15. 15. Sir, how did it start? The best person to ask the question is Kabiri, Brigada, and Hotivero. I will not be the best person. You were able to talk to Senate President Escudero? Yes, What did he say, sir? Well, he was very magnanimous. Sir, sino pong majority dito? Sir, sino pong majority dito? Anong reason, sir? Better ask the four. They initiated the resolution. Can you just finalize over the weekend? Over the weekend, the final? Yes, that's on last night. Sir, sino na yung minority group? Sir, sino majority dito? Sir, sino na yung minority group? Malamang majority. Pro tem, sir. Pro tem, Senator Lassa. Sino Blue Ribbon po, Blue Ribbon. Ay, pag-usap ko na rin. Malapit kay Senator Risa na kasama niyo sa minority. Will she become a part of majority? Oh, yes. Sir, sila Escudero na po yung minority. Group. Most probably, Senator Chi said they will talk about it later. Will he be joined by the Duterte senators? Most probably. They will, sabi sa akin, mag-uusap lang sila. How do you feel sa pagbabalik mo, sir, as SP? What can you promise the nation, sir? Well, we listen to my acceptance speech later. So 15 yes, sir. 15 votes, sir. Thank you. So, yan po ang bumalaga habang ako po nanonood doon sa hearing sa Blue Ribbon kahapon. Yan po ay pinadala sa akin ng kaibigan ko at yan po ay bumulaga. Hindi ko po yan agad na post sa aking page kasi nagtanong-tanong pa po ako sa aking mga kaibigan kung anong nangyari, paano nangyari. At lumalabas nga po, ang by voting po ng 15 senators, nabalik po sa pagiging Senate President si Minority Floor Leader before siya naging Senate President kahapon, si Tito Sen. Si Vicente Soto III. Ba tama ba 'yon? Tama ba 'yung term? Siya po ulit ngayon. By vote of 15 senators, siya naging ulit sa ikalawang pagkakataon na ito niya naging Senate President. So, ano nangyari? Yun na nga, nabaling po yung attention ko from yung Blue Ribbon Senate hearing sa nagiging tinatawag na natin na kudeta. Kudeta po, kahit ano pong sabihin natin, kudeta yung nangyari kahapon ng umaga, ng buong maghapon, doon sa Senado. Hello, JJ Sales. Good evening sa iyo. Thank you for joining. So, kudeta po ang tawag doon. Kasi hindi po alam. Hindi po alam ng mga senador na alam naman natin na identified na kaalyado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Wala silang alam. Or hindi ko alam kung talagang wala silang alam or na-shock sila kasi
alam natin yung mga reaksyon kagaya ni Senator Amy Marcos, parang ano siya, wala din siyang alam. Tapos after nung nangyari na yung kahapon, nawalan din po nagwawala po sa social media feeds natin. Kung kayo ay sumusubaybay kay Senator Bato de la Rosa kagabi, nagwawala po si Senator Bato doon sa mga news feeds. Bakit daw ganun? Hello, Karen Mustafa from Riyadh. Nagwawala din po si Senator Bato kasi bakit daw pinalitan. So, bale, ang nangyari nag-flip. Ano bang woke na na word? Nag-flip po ang Senado. Yung dating nasa minority block na pinangungunahan ni Senator Tito Sen, ngayon po sila na po yung majority block. At yung mga senador na identified na Duterte senators or Duterte block of senators sa Senate, sa upper chamber, sila na po yung naging minority. Ganon kabilis ganon kabilis ang pag-turn ng wheel. Ganon kabilis ang pag-ikot ng gulong ng palad or ganon. So, ang galing. Ako I appreciate a good yung mga ganyan, mga maneuvers na ganyan kasi it's like it's playing chess pero high stakes ito on a political level. Chess game po. Ang politika, yung mga elite na talaga na-appreciate ito as a political chess game. At kahapon po, iyon na pinaka seamless. Pulido po ang pagkakagawa, ang pagkakamaniobra, whatever the word is, ang tawag dito? Ang movements kahapon, seamless. Hindi po inaasahan ng mga nabigla sa mga pangyayari kahapon kasi mabilis po, agad-agad, kung sa English po, yun po ang tinatawag na fourth wheel. Fourth wheel. Nasipa po si Chis Escudero bilang Senate President fourth wheel kahapon nang wala siyang kalaban-laban. Hindi na po niya kinontest ang pagbobotohan nila. Hindi na kinontest po ang pagbobotohan. At ito po 'yon, pagkatapos po nung hearing, hindi ko po alam kung paano po natapos yung Blue Ribbon Committee hearing sa Senado yesterday kasi nga lahat na po ng mga tao, lahat na po ng mga vloggers, SOCMED, mga news, nakatutok na po kahapon doon sa pagpapalit ng liderato ng Senado na ganun kabilis. Ito po yung time na tatapos na siguro yung kanilang hearing sa Blue Ribbon at ito na po yung confirmation na po ng pagiging Senate President ni Tito Sen. By the Majority Leader and seconded by Senator Lauren Legarda that the nomination be closed. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. There being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as the newly elected President of the Senate. Walang pumalag. Wala na pong pumalag nung panahon na yan. Wala na talagang pumalag sa kanila. So, yung iba talaga pong nagulat, na shock, na fourth wheel. Yung may bagong term na po ngayon, na fourth wheel. Kasi yun talaga yung bumulaga, nag-eat bulaga yesterday, Senate edition po. Pero sa totoo lang po, meron po yung last week, meron na pong mga hearing po sa mga grapevines na may papalitan ng liderato
Hindi po natin alam kung sino. Ang akala ng lahat, ang ano daw, ang House of Representatives, ang magpapalit ng liderato. Pero malayo po yon kasi mas marami po ang kongresista. At alam po natin na si Speaker Martin Romualdez, sa kanya po yung ano talagang madaming sumusuporta kay Speaker Martin. Humigit kumulang 260 yung bumoto sa kanya sa pagiging Speaker of the House. So, walang iba kami tinitingnan at iniisip baka talaga diyan sa Senado merong magkakaroon ng shake-up. At hindi na po kami nagtaka. Hindi na po ko talaga nagtaka kahapon. Pero yun lang po parang naano lang ako sa bilis na ng mga pangyayari kahapon, yung speed lang po. Pero hindi ako nagtaka kung bakit napalitan po si Cheese Escudero bilang Senate President because it was a matter of time na mapapalitan siya dahil sa tatlong tinitingnan ko na dahilan. Akin na po na opinion na tatlong dahilan na bakit si Cheese Escudero napalitan bilang Senate President. Ang isa pong rason is ito ngang flood control. Flood control mga ghost programs, flood control, mga involvement niya sa mga contractors, yung optics po. Lalong-lalo na nung minention po siya nung isang contractor nung Centerways na si Lawrence Lubiano doon po sa House na merong hearing po din sa House regarding sa yung mga flood control issues na mention po ng nung Centerways CEO Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 million pesos bilang campaign fund donation kaya former Senate President Cheese Escudero. Isa po 'yun sa mga factor na nakikita ko, isa sa mga rason kung bakit siya napalitan. Ikalawa po na factor, yung tinatawag po nila sa Senado na caucus culture. Hindi po kasi nagtatawag ng caucus si SP Cheese. Ang balita po hindi siya yung type na yung nagtatawag ng tipon-tipon ng mga kanyang mga colleagues. Importante yata yun sa kanila, yung at least before sila lalabas sa publiko, mag-uusap-usap muna yung mga senador kung ano yung kanilang ilalathala sa publiko. At kung meron silang mga iringan or mga personal na mga hindi pagkakaunawaan, hindi po nila hindi po muna nila dadalhin yung mga issue na yun hanggat hindi po sila nagka-caucus. Yung usap-usapan sila lang. Ayaw po ng mga senador. Ngayon, obviously, nakita natin, na-realize natin na obviously, may mga senador na ayaw na nabablindside sila. You have to remember, ang Senado po is a collegiate body po yan sila. They move as one din. So, ayaw kung yung isa may ginagawang hindi maganda, maapektahan po silang lahat. So, may mga membro po ng Senado ngayon na ayaw yung nabablindside sila, yung hindi sila pinapa-make aware kung ano yung mga nangyayari. Hindi yata daw hindi uso kay Cheese Escudero na bigyan a heads up yung kanyang mga colleagues. Pinapabayaan lang niya. Kumpara po sa estilo daw ni ngayong SP Tito Sen, ni SP Tito Soto, si SP Soto nung nasa minority leader siya ng Senado, nagtatawag po si SP Soto ng caucus na dapat silang mag-usap-usap muna na grupo kung ano talaga yung before sila ilalabas nila. Yon. So, yun po yung isang kaibahan. Isa rin po siguro yun sa dahilan na bakit may 15 po na bumoto doon kay SP Soto na para palitan si Cheese.
Ang susunod, ito pa daw isa tong problema na nakita ko. Isa rin tong factor kung bakit napalitan si Cheese Escudero. Si Marcoleta po. Si Senator Marcoleta na ngayon ay hindi na po siya Blue Ribbon Chair. Isa po rin 'yon sa mga nakikita kong rason kung bakit napalitan si Cheese Escudero. Yun po si Marcoleta. Kasi if you remember last week, kung sumusubaybay kayo sa first Blue Ribbon hearing last week, nagkaroon po ng friction si Senator Marcoleta, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Ping Lacson, at si Senator Raffy Tulfo, pati nga po si Erwin Tulfo parang nainis kay Senator Marcoleta. Lalong-lalo na po si Senator Raffy Tulfo, talagang sinabihan niya last week na hearing na hindi fair. Hindi fair si Senator hindi nagiging fair si Senator Marcoleta. Tapos tinawag pa, in-insinuate pa talaga over the weekend, in-insinuate pa po ni Senator Marcoleta na epal at pasikat si Senator Ping Lacson. Kasi nagtatanong lang po si Senator Ping Lacson sa schedule ng mga hearings. At parang ayaw din po ni Senator Marcoleta yung panukala ni Senator Tito Soto last week na magbuo ng isang independent investigative body para maimbestigahan yung itong issue ng flood control, ghost projects. Parang ayaw ni Senator Rodante Marcoleta na tinutulungan siya ng kanyang kapwa senador, lalong-lalo na galing sa minority bloc last week. Tapos ngayong week, yun nga, nag-reversal na-reversal yung fortunes. Umikot yung gulong. Si Senator Marcoleta po ngayon ay hindi na Blue Ribbon Chair. Hindi na po siya Blue Ribbon Chair. Ang Blue Ribbon Chair ngayon ay yung tinawag ni Senator Marcoleta na pinariringgan ni Senator Marcoleta last week na epal at saka pasikat. At walang iba po yun po si Senator Ping Lacson. Si Ping Lacson na po ang tatayong Blue Ribbon Chair starting today. Siya na po yung mag-head ng Blue Ribbon Committee sa Senado. So, ito yung lumabas po kahapon. Confirm na po ito. Ang bagong pamunuan ng Senado, ang bagong Senate President ay si Tito Soto. Siya po ay pinalitan niya po si Cheese Escudero. Ang President pro tempore ay si Panfilo Lacson. Siya rin po ang tatayong Blue Ribbon Chair, si Panfilo Lacson. At ang majority leader sa Senate ay si Senator Mig Zubiri. So ngayon yan po sila yung mga kumpirmado. Ito po. Ito na po ang officer sa Senado. Nandyan po si Risa Hontiveros, yun nga si JV Ejercito, ang minorya ay ang minority leader ngayon ay si Alan Peter Cayetano. Ito po si Marcoleta, deputy din si sino to? Joel Villanueva. Yun ba yan? Tama ba? Joel Villanueva po. Para sa akin, ang posisyon po ngayon ni Marcoleta, ni Joel Villanueva, demotion po yan. Silang pong tatlo ay hindi na ngayon majority, kundi part na po sila
ng minority. So, may isa pang pong balita. Ito na po sila, yung mga minority. Ito na po sila yung minority bloc na sa Senado. At alam po natin dyan, yung iba dyan, halos lahat na masasabi po natin na mga mga Duterte senators, ito po yung binubuo po dito, mga Duterte senators. Lalong-lalo na yan si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, yan po sila ay talagang Duterte senators. At 'di ba sabi nga ni Robin Padilla, kung susunugin daw siya, mangangamoy siyang Rodrigo Duterte, 'di ba? So, 'yon, alam na natin 'yan. Meron din isang dito. Kanina lang po, umikot po yung balita na inalis na po sa Committee on Health and Demography si Senator Bongo. At ang pinalit sa kanya doon sa komite na yon ay si Risa Hontiveros. So, hindi ko alam kung anong maapektuhan ang malasakit niya na programa dahil inalis na po si Senator Bongo sa ito na komite na health. So, yun, ito po. So, si Panfilo Lacson na po na pro tempore, siya na po rin ang magiging Blue Ribbon Committee Chair. So, next week, we will expect na maybe next week or maybe the end of this week, we will expect na si Senator Ping Lacson na po ang magiging presiding officer ng Blue Ribbon Committee na ipapatuloy pa rin po yung issue o sa investigasyon sa issue ng flood control at ghost projects. Kaya wag po kayong mag-alala, pag-uusapan pa rin po yung mga anomalya sa flood control tsaka ghost projects under din po sa liderato ni Ping Lacson sa Blue Ribbon. So, hintayin na lang po natin yun. So, paano ito? Ganun po talaga kabilis ang mga pangyayari kahapon. Hindi po nang inaasahan ng mga out of left field. Pero hindi kami nagtaka. Kasi nga, parang nasirang-sira na yung imahe ni, Senator Chis Escudero dahil dun sa mga lumalabas po na mga testimonya na sangkot siya, at lumalabag siya, apparently, kasi tinanggap po niya ang pera para donasyon sa kanyang kampanya noong 2022 from an active contractor yung contractor na may active project sa gobyerno. Lumalabas po sa Omnibus Election Code na bawal po 'yon. Hindi po 'yon pwede. At hindi lang po si Senator Chis Escudero yung tumanggap ng donasyon galing sa isang contractor na may active project or sa gobyerno. Pati po si si Senator Joel Villanueva, meron po siya, sa kanya naman po 20 million yung kanyang sinasabing natanggap na para sa election campaign fund. So, isa po rin to sa mga factor na nakita ko na nakatulong po kay Senator SP Soto bilang magkuha yung kanyang yung makakuha ng boto ng 15 ay yung pong magkapatid na Villar. Si Mark Villar at saka po si Camille Villar. Ang surprisingly, hindi nila binoto, hindi sila pumanig sa liderato ni Chis Escudero. At hindi nila sinamahan yung ibang mga identified na pro-Duterte na senador.
Sumama po ang magkapatid na Villar kay Senator Soto. Sila po yung bumuo sa 15 na mga senadors na bumoto ng pag-change ng liderato sa Senado kahapon. Bakit? Nagtataka madami kung bakit ang magdalawang Villar na kaalyado ng mga Duterte doon kay SP Soto sumama. So, sa akin lang, ang tingin ko kasi kailangan nila protektahang magkapatid yung kanilang mga committee chair. Lumalabas po kasi kung kayo po ay sumasama, kung sa Senado, kung kayo po ay sumasama sa majority, sumama kayo sa majority sa mga mga karamihan, hindi po ninyo mawawala, hindi po matatanggal sa inyo yung inyong mga chairmanships. Hindi po. Ang matatanggalan ng kanilang mga chairmanships ay yung hindi sumasama sa majority, yung minority po. At example na po yun nangyari kay Senator Marcoleta na pinalitan na po ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon. Pinalitan na ni Senator Risa Hontiveros si Bongo bilang sa health na chairmanship. Ganun po yung kalakaran sa Senado pag nasa minority ka. Maano ka talaga, maiiba yung landas ng yung doon. Tadhana doon. Kagaya nangyari kahapon, hindi nag-aakala out of the blue yung mga majority naging minority agad-agad. Within a span of I don't know, mga 2 hours, 2 to 3 hours yesterday sa mga nagfo-follow ng mga pangyayari yesterday. So, yun na nga, ang mga minority ngayon, ito na po yung mga minority talaga. Ang hirap, kawawa din si Chis Escudero kasi nasali na po siya sa minority. Sila na po yung 9 na minority sa House. The rest, majority na po. Yun na yung nila, delineation nila. So, ano ngayon? Ano ang pwedeng maging implication sa mga naging galawan yesterday? So, ngayon pong si Senate President Soto na ang tumatayong SP, yung isa po sa mga naisip ko po yesterday na isa sa mga bagay na pwedeng mangyari yung in-archive po na impeachment complaint. Pwede po yun i-revive sa isang pamumuno na SP Soto, yung impeachment complaint po na freezer nila, nilagay nila sa freezer, in-archive nila, may posibilidad na ngayon, highly likely, na i-revive ulit once na lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema regarding doon sa motion for reconsideration na sinampa ng House of Representatives at ang mga civic groups na nagque-question sa paghahatol ng Supreme Court nung kailan ba yun? July 25 yata yun. Nung July 25, yung sinabi nila na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte dahil lang sa 1-year bar rule. Yun lang po yung lilabag. Hindi po nagsabi ang Korte Suprema na absuelto na ang Vice Presidente sa mga articles of impeachment. Kaya wag po kayong ang violation lang po dahil kaya sinabi na unconstitutional yung impeachment complaint dahil sa 1-year bar rule. Pero ang nag-file po ng motion ng MR ang House
At doon, sinasaad doon sa MR, motion for consideration ng House, yung mga parang mga factual na hindi yata inayos ng, ewan ko, hindi yata maayos ang research team ng Supreme Court. Hindi maayos yung kanilang mga footnotes. So, kung bumase po kung bumase ang Supreme Court sa isang maling balita or maling impormasyon, ibig sabihin yung kanilang desisyon mali. Hindi po yun tama. Diba? So, yun po ang hinihintay natin galing sa Supreme Court. So, sabihin na natin, gawin natin senaryo, kung i-reverse po ng Supreme Court ang kanilang desisyon at sabihin na hindi na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, andun po si Senate President Soto na pwede i-revive i-revive yung impeachment complaint at matuloy na po ang impeachment trial sa Senado. Isa yun. So, likely na po yun. It could be a scenario. It is a likely scenario now with the Senate President being Tito Soto. Kasi yun nga po problema kay Chis Escudero yung fourth with. Dinabatihan po talaga niya yung fourth with. Ginawa niyang fourth with 4 months. Hanggang natuloy na lang nawala na-archive na lang. So, ngayon, yung sinampulan siguro ng tadhana si Chis Escudero kung anong ibig sabihin talaga ng fourth with. Agad-agad. Kaya ang nangyari sa kanya yesterday, agad-agad yun. Yun na po ang example ng fourth with. Agad-agad siya napalitan. Wala pang 24 oras. Ganun po kabilis yesterday. At doon po sa mga nakapanood, they will maintindihan nila ano yung punto ko kung bakit ko nasabi na sinasampulan ng tadhana si Chis Escudero, anong meaning ng fourth with? Paano yan? In-apply na sa'yo in-apply na sa'yo ng destiny, ng fate, kung anong ibig sabihin ng fourth with. So, napalitan ka, fourth with. Ganun lang. Agad-agad. So, ano ba to? Sandali lang ha. So, yun na nga. Isa sa mga iniisip namin ngayon na mga observers, mga political observers, yung impeachment complaint na may malaki na po ang posibilidad na ma-revive. Tanggalin na pa sa pagiging na archive. At upuan na po talaga ng maayos ng ating mga senador yung impeachment trial. At nakikita natin na yung 9 na hindi sukat akalain na magiging sila yung minority, I think kinakabahan po ngayon. Lalong-lalo na yung mga pro-Duterte senators, kakabahan talaga kayo ngayon. Paano yan? Nawala yung shield ni Sara Duterte sa Senado. Kasi ngayon, nasa minority na yung kanyang best friend na si Manang Amy Marcos, si Senator Amy, nasa minority na. At hindi ko pa alam kung ano po yung kanyang bagong bagong chairmanship, kung si Senator Amy Marcos pa rin ba ang sa foreign affairs, hindi ko pa po alam. Siguro malalaman po natin within the course of the week kung ano po yung mga panibagong mga chairmanship ng mga membro na ngayon ng minority. So,
yun na nga. Madaming factors kung bakit napalitan si Cheese Escudero na hindi na po tayo nagtaka. Ganun talaga siguro kung talagang may makikita talaga sa'yo, papalitan ka talaga. Hindi kasi, hindi forever. Hindi forever ka na nandyan. At does not mean, I think na Senator Cheese Escudero let his guard down and overplayed whatever it is he was playing. Lalong-lalo na yung fourth wheel. Yung fourth wheel na kanyang tinatanong pa sa mga mismong framers ng ating konstitusyon kung bakit yun yung ginamit na salita, bakit hindi lang na lang daw immediately. Nakipagdebate pa siya sa meaning kung ano yung meaning ng fourth wheel. Yesterday, pinakita sa kanya ng tadhana niya kung ano yung fourth wheel. So, yan na yun. So, yun na nga. Paano? You argue with faith, tapos you argue with the universe, and the universe corrects itself. Yesterday po, nakita namin, nagko-correct yung parang hindi po yun yung nangyari kahapon, parang hindi po yun, masasabi natin out of the blue, or masasabi natin na, parang lang ba, nagkataon lang. Hindi po, parang yun correction. Yung sino ba nakakaintindi natin? It is the universe, the term, the expression is like the universe is correcting itself. May mga mali na kinokorek na mismo ng pagkakataon. So, yun po yung nangyari yesterday. Yun yung tingin ko nangyari yesterday. Yung kalawakan ba tawag sa universe? Yung kalawakan, siya yun nagko-correct. Nagko-correct po sa isang mali. So, ako po ay happy na si Senator Tito Sen na yung Senate President, at hindi naman po siya hindi niya first time po na maging Senate President. Naging Senate President na po siya before. As si Senator Ping Lacson, yun pong last week na nag-aaway po sila, nagbabangayan sila sa social media or sa kanilang mga yung pinaringgan siya ni Senator Marcoleta na isang epal at saka pasikat. Tapos sabi po ang balik po ni Senator Ping Lacson kay Marcoleta, kung aawayin mo kami, aawayin kita. Alam naman po natin si Senator Lacson, parang yun straight, hindi din po siya, tawag dito, diretsahan din po. So, yun nangyari. So, ano nangyari? Ngayon, siya na yung Blue Ribbon, tapos si Senator Marcoleta, wala, nasa Blue Ribbon. Yan po ay isang consequence na when the universe sees you na mayabang ka, i-correct, the universe will put you in your place kung mayabang ka. Mayabang. Si Senator Marcoleta kasi mayabang. And he thinks na he can play the field alone doon sa Senate. Ayaw niya makipaglaro. Gusto niya siya lang. Hindi, iba doon sa Senado po Iba po doon. Alam po nating lahat na napaka-powerful po ng Blue Ribbon Committee. Isa po yan sa pinaka-powerful na komite sa Senado. At doon po sa lower house, meron din po silang ganun na komite. Pero iba yung pangalan. Pero sa Senado po, yan pong Blue Ribbon Committee ay isa sa powerful. At kung sino po ang magiging chair dyan, powerful din. Ang problema na nakita namin kay Senator Marcoleta, parang pumasok sa kanyang ulo yung pagiging niyang Blue Ribbon Chair.
At nakalimutan po niya na dapat po sa Blue Ribbon Chair, diplomat siya. Hindi lang sa mga kanyang, lalong-lalo na po sa kanyang mga colleagues. At siya po baguhan pa lang na senador. Neophyte pa po siya. Tapos ganun na yung asta niya. Pati po sila Raffy Tulfo napansin yung kanyang pagkabayas. Kaya nasabihan na siya, humantong na sa punto na sinabihan na talaga siya ni Senator Ralph na hindi ka patas. So, yun na yun. Ang hindi pagiging patas, ang pagiging hindi patas, ang pagiging mayabang, ang pagiging masyadong sensitibo, ang pagiging balat sibuyas diyan sa Senado or kahit sa kahit sa House, darating po yung oras na may mga tao na maiinis sa'yo at papalitan ka na lang. Kusa ka na lang papalitan sa pwesto na inaakala mo na sayong-sayo na. Hindi po ganun dyan. So, sa Hello Glenn, the Senate is still guided by the universe. Yes. Diba? I mean, yun yung feeling ko yesterday. It happened so fast. It happened so seamlessly. Masyado po mabilis yung mga pangyayari kahapon. Parang ganun po siguro talaga ang tadhana, no? Ganun po siguro. Kung ang isang bagay ay nakatuon ng panahon or talagang nakasulat na yung nakaprograma na sa panahon, nata-timing. Lahat ng ano is timing lang ba? Parang wala nang balakid, dire-diretso po. Ganun yung feeling yesterday na para bang wala na silang naging balakid. Dire-diretso yung transition ng pagiging Senate President ni Tito Soto from dating SP Cheese Escudero. Yung Senate presidency, seamless po yung hindi na po kasi siya hindi na po siya hinadlangan. Wala na pong humadlang kay Senate President Soto. Walang nag-challenge kay Senate President Soto yesterday. So, ibig sabihin nun, talagang yun na yun. It was meant to happen. Yun na talaga yun. It was meant to happen kasi kung hindi yun meant to happen yesterday, madami pong balakid yun. Madami yung kukontra. Lalong-lalo na, yun nga, hindi ko ina-expect na hindi kinontra ng mga Duterte senators yung nangyari kahapon. Ang ginawa na lang is yung after, yun na nga, naging, na-confirm na Senate presidency Tito Sen, nung gabi, last night, doon na po lahat ng mga, lumalabas na yung mga news feeds na mga about ni mga news galing kay Senator Bato de la Rosa na bakit ganito, bakit ang usapan daw is flood control, bakit daw napunta sa paglilipat ng liderato ng Senado sa kay ganon. Well, hindi mo ba it just tells us that you are not a responsible you are not a responsible senator. You are not even aware of your own surroundings dyan mismo sa loob ng Senate building. How clueless can you be? Nandun ka na sa Senate building, nasa Senate, kasama mo yung mga tao dyan, mga colleagues mo dyan, halos every day of the work week, and you have no inkling, wala kang inkling, as in wala ka talagang inkling kung ano yung mga nangyayari dyan. Yan po kasi, hindi kayo nagko-caucus, yung majority. Hindi kayo nagko-caucus eh. Kanya-kanya kasi kayo. Tapos ngayon,
Tapos ngayon, si Bato de la Rosa, nagsasabi-sabi sa social media na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito, ganyan. It just tells us na hindi siya aware. Wala siyang awareness si Bato de la Rosa mismo sa loob na kung ano nangyayari doon sa loob ng Senado. So why is that? Bakit hindi sila aware? Pati nga rin si Senator Amy Marcos, hindi rin siya aware yesterday. Oh. Bakit din hindi nila kinontest yesterday? Oh, kahit siguro wala na sila sa boto, hindi na sila, kulang na sila sa boto. At least sila na ngayon minority, sila nagmanifest sila ng kanilang siguro surprise. Bakit ngayon lang nila nalaman, hindi nila inaasahan. Pero wala. Nakita nyo naman yung video kanina, di ba? Walang nag-contest. Walang nagreklamo na papalitan na yung liderato. At ang ginawa na lang ng iba, kagaya nung nag-speech si Senator Escudero bago siya bumaba. Nag-speech siya. Meron pa siyang mga pasaring sa mga congressman sa lower house. Yun po ay cheap shot yun. Cheap shot ang tawag namin doon. Paparinggan niya yung nasa House of Representatives. Wag po ninyong ibaling yung inyong pagka-bitter sa mga House of Representatives kasi meron din silang sariling agenda doon sa lower house. At kanina, doon din sa mga nanood kanina sa hearing kanina sa lower house na pinamunuan ni Representative Ridon, madami po rin pasabog. Pero hindi ko na po yun i-discuss sa inyo. Baka iba na lang po kung makasama yung magdi-discuss sa inyo sa nangyari kaninang umaga sa House of Representatives na hearing kung saan na-mention may na-mention po ng mga senador, ng mga pangalan ng mga senador doon na nasangkot sa mga ghost anomaly sa DPWH. So, yun na nga. Yun ang nangyari kahapon. At inaasahan natin next week or within this week na makikita natin kung paano na i-handle ng isang Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee. Na yun pa rin po ang topic regarding sa flood control, Ghost Project, DPWH, siya pa rin po yun. Sana po he will handle the Blue Ribbon better than Senator Marcoleta. So, good luck po, Senator Ping Lacson. And good luck to Senator Tito Soto. Yun nga, ang galing na nangyari yesterday, seamless, as in, malinis, suabe, ang transition na nangyari kahapon, generally speaking. At I know there are people na hindi pa nakaka-recover ngayon sa kanilang shock kung gaano kabilis yung nangyari yesterday. So hanggang dito na lang po ako ulit. Before that, huwag po ninyong kalimutan i-like, share, and subscribe ang Levelers na Level Up. Every night po meron po kaming mga itong live stream. Tomorrow iba naman po. At kung gusto po ninyo magbasa ng mahahaba na mga write-ups, iniimbitahan ko po kayo pumunta doon sa aking page sa Facebook, The Political Labandera 3. At kung meron po kayong TikTok, nandun din po ako sa TikTok, the TPL3 din po, hanapin po ninyo. Andoon naman po sa TikTok mga 4 to 5 to 6 minutes na mga explainer videos sa mga issue sa politika dito sa Pilipinas. At kung meron din kayo sa YouTube, hanapin nyo lang po yung TPL sa YouTube. At makikita nyo ako doon, nandun din po yung mga explainer videos. Maliliit lang naman po. At sana po mag-like, share, and subscribe po kayo sa aming mga pages.
At hanggang dito, salamat po sa mga nag-join sa atin. Si JJ Sales, of course, ang suki natin. Si Rhea, si Mary Galve. Hello? Hello, good evening. Anong edition yung kila Marcoleta? Hello to Chris Yulo. Tapos, yung iba pa, sino ba rito? Kay Glenn Federo. Hello. Thank you. And have a happy weekend po, everyone. Have a happy weekdays. And I will see you all next Tuesday for another political topic dito sa Pilipinas. Salamat. Good night. Thank you. Bye-bye. Wala. Dito pa ako. I'm still here. Kawawang bahayan, pinagsasamantalahan. Hanggang ngayon ng karamihan, dila na dayuhan, maging mga kababayan. Marami ng pagkakataon, tunay na pagbabago isinulong. Sa huli, bigo mahigpit na hukbong, kapit ng makapangyarihang lulong. Bawat pag-asa, sunod sa gatong. Hanggang ganito na lang ba tayo? Mangsunod lang sa uso, patuloy na naloloko, walang abas sino. Paggogobyerno at politika, payak walang sistema. Taya sa tao, hindi sa programa. Pangalan at pera, sapat na. Kaya't lagi sa dulo, lahat tayo nga. Pagkasikap at pera, walang magawa. Pagising sa umaga, takbo kaya isip niya. Walang plano, tanungin mo ang bokya. Bunos lang, katat at panukalang walang kwenta. Yun ang benta, dahil nasabi nila masa. Magising na sana tayo, ikaw at ako. Huwag nang magturuan at magsisihan, sa dulo tayo. Tayo pa rin naman, mas maganda ang mayaman sa bansa na mayaman. Unti-unti tulungan magbayanihan, hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Hanggang ganito na lang ba tayo? Mangsunod lang sa uso, patuloy na naloloko, walang abas sino. Paggogobyerno at politika, payak walang sistema. Taya sa tao, hindi sa programa. Pangalan at pera, sapat na. Kaya't lagi sa dulo, lahat tayo nga. Pagising sa umaga, takbo kaya isip niya. Walang plano, tanungin mo bokya. Udots lang kanta, panukalang walang kwenta. Yun ang benta, dahil nga sabi nila masa. Hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Magising
na tayo mga kababayan. Ikaw at ako, wag nang magturuan at magsisihan. Sa dulo, tayo-tayo pa rin naman. Mas maganda ang mayaman sa bansa na mayaman. Unti-unti, tulungan at magbayanihan. Hanggang maabot ang nararapat sa bayan.